Grabe, ina, almost 1 gigabytes per seconds guys, no? Parehas na parehas yung write and read niya, no? Open natin, syempre, para makita natin yung laman niya. Wow! Napakaganda nito, guys. So, tingnan nyo naman, meron pang manual. Tapos, may lace pa. Uy, meron pang heatsink para sa ating NVMe. Tapos, lock. And then, yung transfer cable niya. Uy, grabe, yung ganda, oh. Tingnan nyo naman, guys, oh, yung tip. Type-C, tapos 3.0 na po yung USB niya, no? Okay? And then, look at this one, guys. Wow! Ang ganda, oh. Oh, aluminum. So, meron siyang rubber protection case, no? And then, ito yung lock niya. Press nyo lang para ma-release po siya, no? Tulak nyo po siya dito sa taas. Okay? Ganyan po yung itsura niya, guys, no? So, lagay na natin itong ating NVMe. So, inabangan ko talaga pag sale to. Dahil sobrang mura niya. So, lagay lang natin itong lock niya. So, sa paglagay ng lock niya, ayan kung makikita nyo, meron parang hiwa yan sa gitna, no? Okay? So, tanggalin muna natin itong NVMe. Ayan, tapos shoot lang natin na ganyan. So, tulak lang natin siya. So, pihit lang natin yan. So, di na po yan malalaglag kahit mabagsak-bagsak yan. So, ngayon, insert na natin siya. There you go. Automatic, maglalak na po yan. So, ayan guys, oh. Ang ganda, oh. Diba? So, try na natin to sa ating PC, no? Alright, so masusubukan na natin kung gaano kabilis nga ba yung read and write speed netong external enclosure natin na NVMe, no? So, bali na connect po tayo guys using Type-C USB. So, punta tayo dito sa ating PC and open natin tong Crystal Disk Mark. So, dito guys, select lang natin siya. Ito siya yung drive H. So, cycle, okay lang yan. Test 3 count lang tayo, no? And then, click natin tong all. Tingnan natin, read and write speed. Malahalimaw kaya yung speed nito? Ay, putang ina, umabot ng almost 1 gigabits per second, no? Grabe, ina, almost 1 gigabytes per seconds, guys, no? Parehas na parehas yung write and read niya, no? So, kaya kung ikaw ay nagta-transfer ng malakihang files, no? Ito yung marirecommend ko sa'yo talaga. So, subukan natin mag-transfer ng malaking files, no? So, meron akong nakahanda dito. Ayan. So, ito yung backup ko, 30 GB almost. Copy lang natin yan. And then, lagay natin siya dito, no? Control V. And there you go. So, ito po yung transfer rate niya. Ayan, no? Diba? 100 plus, 122 MB per seconds. Tingnan nyo naman, guys, no? Ang laki ng files niya, no? 29.7 GB. Tingnan nyo, ang bilis, no? Okay. So, now naman, subukan natin dito sa ating Android phone, no? So, may kita nyo, guys, no? Using Type-C cable pa rin yung gagamitin natin. Plug lang natin na ganyan. Oreco. Ang bilis niyang basahin, no? Tapos, back tayo, no? Copy tayo ng file, subukan natin. Dito sa main storage ko, tingin ako ng video dito na medyo malaki-laki. Ito, 1 GB. Copy, tapos punta tayo sa ating storage. Then, paste natin. Oh. So, yan po yung transfer speed niya kapag ka dito sa ating Android phone, no? So, kung bitin ka pa sa 2 hours, no, pwede ka naman mag-extend ng 1 hour pa para solve ka. Ay, hindi, joke lang. So, kung bitin yung storage mo, pwede mong i-transfer yan dito sa ating external enclosure na NVMe na, no? Grabe, ang lupit, guys, no? Apakastig, oh. Success. Tapos, play natin. Diba? Same quality, walang nagbago. Angas. So, ayun guys, no, habang meron pang stocks nito, bumili na kayo kasi mabilis po maubos itong mga ganitong klaseng enclosure. Okay?